Kumusta mga bro? So, usapang solar light ulit. Ito naman, yung nabili natin na to. Ito yung ilalagay natin sa sala natin. So, mas malaki to. Ang naka-indicate dito is I think, 300 watts. 300 watts yung nakalagay dito. Dun sa description, hindi ko nang alam kung legit ba kasi sabi ng iba, masyado nang maliit yung panel niya para makapagpaandar ng 300 watts. Pero check na rin natin. Wala naman. Anyway, hindi naman importante sa akin yun as long as mabigay niya yung liwanag na gusto ko. So, ito siya. So, ito yung laman ng box. Yan. Itong ilaw mismo. Tapos, yung remote. Ito yung remote niya. So, parang same lang siya nung una, yung nabili natin na mas maliit na solar panel. Anyway, same store lang naman to. Again, yung store nito is Sea Blue PH. So, nabili natin to for 1,300. Tapos may option din to na buy one take one. Then makaka-save kayo ng I think mga 200 siguro. So, isa lang muna binili natin kasi gusto ko muna i-check. Tapos kapag nakalipat na tayo ng bahay, siguro magdadagdag tayo ng para sa garahe tsaka sa mga kwarto. Pero ayan, bumili ako isa para ma-check to. Yung remote nga lang niya medyo madumi. Di ko alam kung nagamit na to or ano, pero okay naman. Di naman issue yun as long as gumagana siya. So yun, medyo hindi ko ma-adjust yung camera kaya attention na kung medyo malapit. So yun siya. Wala naman siyang damage, wala siyang crack or ano. May konting gasgas lang. Pero yun lang, hindi naman issue yun. As long as hindi basag, okay lang. Tapos meron siyang ganito, yung mga butas na to. So dito malalagay yung mga screws sa ceiling. And then detachable siya. Saksak mo lang dyan, dito yung screw. Tapos i-move mo lang clockwise para mag-lock yung screw niya dito, banda rito. So yun siya. Sobrang daming LEDs. Ito yung likod niya. Plain lang. Wait, adjust ko yung camera para makita niyo yung item. So ayan, pasensya na mga bro kung medyo magulo pa yung background natin. Talagang masikip dito sa tinitirahan namin ngayon. So kapag nakalipat na tayo, medyo magkaka-space na tayo para sa mga vlogs natin, mga reviews natin. So yun nga, ito yung wire niya, puti. Ito yung i-connect natin sa solar panel. Tapos ito naman yung screws. Itong malalaking screws para sa bracket ng panel natin, yung solar panel. Ito yung battery ng remote. Tapos meron siyang I think ito yung screws, yung tatlong to. Ito yung gagamitin natin dito. Ito sa buong butas na to. So ito yung solar panel natin. Buksan natin. So wala pang damage to. Hopefully wala. Kasi medyo sensitive tong mga to. Kaya alam nyo naman yung mga career. Di naman lahat pero yung issue kasi. Ayan siya. Ito yung bracket niya. Napakalaki. Ito mas gusto ko to kasi parang mas makapal to kaysa dun sa maliliit na solar panel na nabili natin. Pero siguro mas makapal to kasi mas malaki naman talaga yung panel na to kaysa dun. So, color white. Parang picture frame lang. Damages, wala. Minor scratches meron. Pero okay lang. As long as gumagana to, okay lang. Wala namang titingin dito eh. So, ito siya. Hindi ko pa alam anong gagawin natin dito. Gusto ko kasing maprotektahan to. Hindi ko lang alam kung anong ilalagay natin. Pero hanapan natin ng paraan yan. Pag nalagay na natin sa bubong talaga. Ito, bukas ilalagay lang natin sa kahoy. Screw natin sa kahoy. Anyway, temporary lang naman. So, puti yung wire niya. Ito. 5 meters ata to. So, kapag lumipat tayo, kailangan nating mas mahaba. So, ang ginawa ko, bumili tayo na extra. So, 5 meters din na ng length nito. So, maganda. Malaking tulong na nito. So, in case malayo yung paglalagay niya sa loob ng bahay, meron kayong option para malagay nyo pa rin. So, good thing na naisip ni seller to.
Tapos, aside dito, 90 pesos pala to. Binigyan din tayo ng free. Bali dalawa. So, 10 meters. Tapos, ito pang built-in. So, 15. Meron siyang 15 meters. Baka in the future, kapag nagustuhan natin performance nito, dagdagan pa natin. Kasi gusto kong naka-solar na lang yung buong bahay. Kasi dito sa amin, madalas yung brownout lalo na pag may bagyo o masama yung panahon. So, buti na yung handa tayo. So, tikman na natin to. Try natin yung ilaw kung gumagana pa. Nga pala, pasensya na kung wala tayong post regarding sa motor natin. Medyo busy talaga dito sa bahay tsaka sa trabaho. Kaya wala masyadong oras. Pero may video ako kasi may nagtanong sa akin kumusta na daw yung motor. Ginawan ko yun ng video. So, ito yung options sa remote niya. Merong auto. Yung auto kapag nasaksak na to, tapos yung solar panel nyo nakadetect na madilim na, iilaw to ng kusa. Tapos kapag lumiwanag naman ay mamamatay na siya. Itong 3H, 5H, tsaka 8H, di ko pa sure kung ano to eh. Hindi ko rin natanong sa seller, pero I think pag gusto nyo naka-timer to, ito lang yung pipindutin nyo. Halimbawa gusto nyo 3 hours lang naka-ilaw yung ilaw nyo, ito yung pipindutin nyo. Tapos 5 hours, tapos 8 hours. Di ko lang alam pero try natin yan. Tapos bigyan ko kayo ng update kung yun ba talaga. Tapos itong nasa baba ng 8H, ito yung brightness niya pag gusto nyo mas maliwanag ito. Tapos kapag gusto nyo ng dim, ito namang sa baba. Tapos ito yung off, ito naman yung on. So try natin siya. Kaya ko lang kung na-charge ito pero ayan. So maliwanag pala. Try ko patayin yung ilaw. Ayan. So, nasubukan natin siya. Pinatay ko yung ilaw. Tapos, try na kong i-place sa taas. So, hindi siya kasing liwanag ng normal na bulb. Or, same lang sila ng liwanag. Pero, yung buga niya is iba. Kasi hindi naman to katulad ng bulb na may ilaw. Umiilaw siya pati sa gilid. So, mas malaki yung coverage ng ilaw niya. Pero, ito okay lang. Kaya naman yung pailawin yung isang buong bahay. Siguro mas mahina lang to ngayon kasi hindi pa na-charge. Pero tingnan natin bukas kung ano magiging resulta niya. Pero kung gusto niya ilagay ito sa mga bahay niyo, sa sala niyo, sa kwarto, pwede naman siya. So, ayan. Update ko kayo bukas kapag nalagay natin to. Or kapag na-charge natin to. So, ayan. Ito na siya mga bro. So, instead na sa sala natin ilagay, dito na lang sa garahe. So, yan yung ilaw mismo. Tapos, may wire yan dito. Yan, nakikita niyo yung puti na yan. Nandito naman yung panel natin. So, dyan yung panel kasi dyan yung part na madalas natatamaan ng araw. So, yan. Patayin lang natin itong ilaw na isa. Tapos, on natin yung solar natin. So, ayan siya. Yan, super liwanag. Yan. Pasensya na. Medyo madumi. Pero, ayan. Maliwanag naman siya. Tapos, lalo pa siyang lumiliwanag kapag nasasabayan ng yung hindi solar natin na ilaw. Ito pala yung remote niya. So, nasubukan ko tong ilaw na to. Naglalast siya mga 8 oras siguro. Tapos, hihina na. So, inoon ko siya ng 9 PM. Around 4 AM. Medyo mahina na yung ilaw niya. Tapos, nag-auto off naman to. Tapos, nag-auto on kapag madilim na. Pero, pinapatay ko lang ulit. Inoon ko lang to pag matutulog na kami. So, ito na yung solar natin mga bro. Ayan, yung nasa gitna. Ito yung sa malaki. Tapos yung nasa gilid naman, ito yung sa maliit na solar. So, sa separate vlog na lang natin pag-uusapan yung maliit na yan. So, ito siya kapag umaga. So, kung makikita nyo, ayan, may nagbe-blink na pula. Yan yung palatandaan na nagcha-charge yung solar nyo.
or na working na siya. Kasi kapag hindi pa nakakabit yan doon sa panel, hindi yan iilaw. So kahit gabi, kapag naka-off yung solar nyo, magbiblink yan. So ayan, dito na lang muna mga bro. Maraming salamat sa panonood.